Nagbabalik po ang On Call. Anumang edad, saan mang panig ng mundo, halos lahat ay nawiwili sa Facebook. Pero ingat lang po sa paggamit ng social networking sites dahil marami na rin ang nabibiktima ng peking accounts. Ito po yung gagamitin ng inyong pangalan at mga litrato para makapanira sa iyo at sa ibang tao. On Callers, panoorin nyo ito. Gamit ng mga social networking sites at isa na rito ang FB o Facebook. Wala na nga hindi nakakaalam sa sikat na site na ito. Dahil nga sa kasikatan, may mga umaabuso ng paggamit nito. Isang nabiktima nito si Jester, 21 years old at isang entrepreneur. Umabot na raw sa 19 na fake FB account meron siya at hindi niya alam kung sino may kagagawa ng lahat ng ito. Nalaman na lang ni Jester sa simpleng picture taking kasama ang kanyang mga kaibigan nag-umpisa ang lahat. Ginagamit daw ang kanyang picture para lumikha ng mga fake FB account na sa kanya ring pangalan. May mga taong hindi nila kayang ilabas yung sarili nila. So gumagamit sila ng fake para ng mas better, ng personality na mas better sa kanila para matry nila makipag-communicate. Para kay Jester, perwisyo raw ang naidulot ng mga fake FB accounts sa ito sa kanyang personal na buhay. Naging instant sakit sa ulo. Tumagal, naging ano ko siya, naging parang hinayaan ko na lang kasi naging friend ko siya eh. Tapos tumagal parang namihasa siya sa akin kasi parang sobrang ginagamit na ako. Tulad ni Jester, minsan na rin naging biktima ng mga fake FB accounts ang 25 taong gulang na babaeng ito. Itago na lang natin siya sa pangalang Joyce. Ayon kay Joyce, nag-umpisa raw lumabas ang kanyang fake account nung makipaghiwalay daw siya sa kanyang boyfriend. Kumbaga, kung ano yung mga sinasabi niya out of siguro frustration dahil hindi ko siya tinanggap ulit. Kung ano nilagay niya doon sa account na yun. Hanggang sa madiscover ni Joyce na ang kanyang mga fake account ay naglalaman pala ng mga mapanirang post laban sa kanya. Kita ko parang sinabihin niya, wag niyo yung name ko, parang si ganyan, wag niyo pagkakatiwala niyan, niloko-loko niyan. Tapos siya yung greatest bitch in the world. Parang sa Philippines siya yung greatest bitch, parang wag niyo siya pagkakatiwalaan. So yun yung pinaka-grabe ng ginawa niya. Dahil sa mga post na yun, hindi na magawang makalabas pa ng bahay ni Joyce. Talagang apektado ko sa mga pinagkagawa niya. Kasi kumaga parang social social issue siya na kahit alam kong madali siya solusyon na pwede kong i-deactivate yung account, ganito. Pero it triggers something na kumaga parang may nakaka-apekto talaga siya sa akin. Paano nga ba mapoprotektahan ang ating mga sarili sa paggamit ng mga social networking sites? At ano-ano nga ba ang mga batas sa sumasaklaw sa mga sites na ito? Alamin natin sa Attorney On Call. Connie, may i-announce lang ako nakaka-relate ako dito kasi meron akong mga iba ni rin na Facebook accounts pero pwede ko po bang i-announce ngayon na wala ho akong Facebook account. Ayun. Hindi ho biro, mabiktima ng social networking sites tulad ng Facebook pero alamin natin kung paano maiiwasan. Yes. At na mangyari sa atin ito. Oo, live dito sa Studio Ivan ang ating attorney on call. Ngayong hapon na si Attorney Fred Pamaos, ang supervising lawyer, University of the Philippines Office of the Legal Aid. At kasama rin po si Mr. Joey Narciso naman, ang Special Investigator Computer Crime Division ng NBI. Magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon. Okay, unang-una sa lahat, alam po natin, Attorney Pamaos, na wala pa tayong konkretong cybercrime law. Ano ho ang panlaban nating lahat dito? Sa hindi pa mapapasa yung cybercrime law, pwede natin yung may existing tayong mga batas tulad ng Electronic Commerce Act or yung mga sa revised penal code na pwede natin gamitin. May mga special din na batas na tulad yung anti-voyeurism law na baka pwede natin magamit. Pero ito parang kumbaga makikisakay ka sa isa pang batas. Wala pang konkretong batas talaga. Walang isang batas na mag-govern sa mga lahat ng cybercrimes. Wala pa. So, attorney, ito naman sa NBI, ilan na ho ba ang mga natatanggap nating reklamo ukol dito? Kasi yung mga panggagaya ng identity ay isa pong napaka-rampant na ngayon dahil sa tindi na rin. As we know, Ivan, tayo ay panglima sa mundo, di ba, na gumagamit ng Facebook. Sa usage. So ano ho ang ating bilang na ng mga reklamo? So far po sa ngayon, ang natatanggap po ng NBI na complaints, nag-a-average po kami ng 5 sa isang araw. 5? 5 complaints of cyber offenses. At ilan na ho doon ang na-actionan, sir? Halos lahat naman po yung na-actionan, but sometimes the investigation takes time. Kasi alam naman natin ang Facebook is a foreign company, so we need to request pa ng details from Facebook. So paano po yung action, sir? Paano po natin, how do we go about the
responding to complaints like that? The NBI has direct link sa Facebook. Okay. Okay. So we can directly request from Facebook as regards the IP address or IP addresses of a particular account. Okay. So malalaman natin kung saang computer nila create yung isang Facebook account or kung saang computer nila ina-access yung mga Facebook account na yun. But Okay. whether we actually get to the person na nag-create ng account na yon, na kaarating na po ba tayo doon sa puntong yon na, aha, ikaw ang gumawa ng fake account na ito, anong At pwedeng gagawin natin sa kasuhan. kanya? May mga instances po, may mga cases na tayong nasosolve na ganyan, na na-identify po natin yung mga eksaktong tao na gumawa ng Facebook account. Okay. Ang kaso naman pong naikakaso natin dyan, sabi nga po ni attorney kanina, depende po kami na violate silang batas sa Revised Penal Code or other special laws. Okay. Particular po tayo, pangkaraniwan po sa Facebook ay kasong libelo. Yun. Pangkaraniwan Attorney, halimbawa paninira. yung gumawa ng Ivan Mary na Facebook account, paano ho bang, meron po ba siyang pagkakasala sa batas, kung if anything? Kung yung pag-register lang, medyo mahirapan tayo. Pero kung may gagawin na siya pagkatapos nun, then pwede siyang kasuhan natin. Halimbawa, kung may mga libelous matters na sinasabi doon, pwede siyang kasuhan ng libel. Meron tayong tinatawag, Ivan, na syempre yung paninirang puri at ginagamit yung identity ng isang tao para sila ho di ba, manira sa ibang tao. Kapag ganito po, under libel din ito. Opo, Papasok. libel po. At ano ho ang karampatang parusa naman kapag nasampahan po ng libelo? May range po tayo doon. Pero hanggang 4 na taon po yung ating pwedeng mapataw na parusa doon. 4 na taong pagkakakulong? Magpapakulong. Ayun, so meron din talaga bang nakulong na sa NBI dahil dito? Meron bang ganon? Simula po nang mauso ang Facebook kasi Oo. wala pa pong 4 na taon. Oo Kaya nga, hanggang dito, ngayon po, oo. pending pa po lahat sa piskalya o sa korte yung mga kasong na-file natin. Oh, I see. Pero sa ngayon, ano ho meron din ba tayong makabagong paraan naman na ginagawa sa NBI? Just so, sabi nyo nga, meron kayong direct access sa Facebook. Pero other than that, meron pa ba tayong iba pang mga makabagong ginagawa? Tungkol po sa makabagong teknolohiya, wala naman po talagang makabagong teknolohiya sa computer crimes. Sapagkat computer crimes are traditional crimes committed in a more sophisticated way. Kailangan Okay. lang natin ng batas na konkreto. Kailangan na po natin medyo konkretong batas Yun. para Panghuling punto po siguro, may maipapayo ba tayo sa ating mga users ng social networking sites na paano sila makakapag-ingat? Unang-una po sa aming karanasan sa mga complainant po namin, meron po kasing mga tao na pag nag-register sa Facebook, ultimo landline number sa kanilang bahay, ipinopost sa Facebook account. Ultimo po yung grade nila nung college nakapost sa Facebook account. So ang isa pong taong may layunin na sila po'y siraan o guluhin ang buhay, Napakabilis. nakikita na ang buong detalye sa buhay niya, kayang-kaya pong manipulahin ng isang peking Facebook account to pretend na siya po yung tao Yes. niya. Magtira kayo ng konti. Ano? Oo, hindi konti. Dapat marami nga Dapat Attorney, doon Opo, final words po. Yun doon, ang nasabi nga kanina, importante na protektahan yung mga informasyon natin, lalo na sa Facebook, na ito ay social networking, open sa public, unless sinetting mo ito na privado lang sa inyo. Pero kung Facebook ka, gusto mong ma-open ito sa mga kaibigan mo. So makikita at makikita ito. Panghuli na lang, attorney, gaano ka importante sa tingin ninyo bilang isang mambabatas, lawyer, no, na maipasa po ito pong klase ng cybercrime law sa bansa? Importante po ito, mapasa natin yung bagong batas kasi ngayon kadalasan hindi alam kung anong ipa-file na kaso. Kung may cybercrime law na, alam na natin na may isang batas na saklaw itong lahat ng mga gawain na ito. Alright. Okay. Maraming salamat po sa inyo. Si Attorney Fred Pamaos at si Special Investigator Joey Narciso sa ating talakayan tungkol sa mga peking Facebook account. Magbabalik po ang On Call.